Good morning. Good morning. Let's eat. Good morning, everyone. Nag-grade lang. Pancit. Pancit. Let's eat. Kain kain. Let's eat, guys. Pagkain ko. Lord, thank you sa blessing. Thank you, Lord, for everything. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Amen. Yeah, pagkain ko. Hi. That's it. Gutom kayo. Abdul Habar. Let's eat.
done. Oh my. That's it, guys. I'm done. I'm done eating my inununan. That's all. That's all. Thank you. Hello. Good morning, everyone. Samahaw na ta, guys. Tapos na to sa bahay. Busog na ang tiyan. Then, banana. Abdul Habar, what are you doing? Why you're not? Are you busy? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, Abdul Habar. Good morning. Here is morning. How about there in Pakistan? Hello, thank you for the likes. Let's eat. Maliit na banana.
They want. Tuloy ang buhay guys, kahit may problema, laban lang tayo. Hanggang buhay pa tayo, may pag-asa. So we need to get up, magluto para kumain tayo. So ako ay let's go. And hello. Thank you my 2 viewers, 2 million viewers. Hello for my 2 million viewers. Kumusta ang morning niyo? Kumusta ang araw niyo? Nag-live lang ako ng mga 20 minutes ngayon or 30 minutes. Hello. Kaya para nga breakfast is important. Breakfast is important. Sabi ng doktor, kailangan mag-breakfast good ka. Kailangan gumising ka ng maaga para makapag-breakfast. Hindi ako nagluto ngayon. Nag-maintain pa man na yung paksiw ko na 5 araw na. Yung paksiw ko. Maya na yun. Hindi man din nakakasawa, pero parang gusto mo lang din kumain ng ibang luto. Kaya yan. Kahit anong angle ko ay pangit. O, masaya ka na ba? Kahit anong angle ko ay pangit. Tingnan. sa mga haters ko. Oo, matanda nga ako. I'm still working. So, kaya pa. Kaya pa mag-work. Wala manggising ay. Putulin ko na lang tong live na to. Wala manggising. Walang nakipag-usap sa akin. Tilutin ko yung ilong ko para tumaas naman to konti.
Hi everyone. Ganun lang talaga ang buhay, guys. May bye. Thank you for watching. Ganyan ako kumain. Lakas kumain parang baboy, 'di ba? Nagmamadali. Tingnan mo lang yung mukha ko na puro melasma. Ang daming dark spot. But it's okay. I'm alive. Thank you, God, for everything. Thank you for all the blessing. Hindi ako magsawa naman. Palaging mag-thank you. Hindi ko kalimutan. Thank you, God. Thank you sa lahat ng followers ko. Thank you sa lahat ng nag-engage sa akin. Thank you sa inyo mga kasisi. Ano lang, laban lang tayo. Hanggang kapag sahod tayo dito. Yung followers ay ano ako, limit na ako sa pagpalo. Kasi baka umabot na ng 100k yung na-follow ko, and then yung bumalik sa akin ano lang, kunti lang. Yun, 18k. Kaya sabi ni Mita na huwag ka na mag-follow. Hindi na talaga, wala, limit na daw. Yan talaga ang makatatak, guys. So kung i-follow nyo ako, pag okay na yung account ko na mag-follow, ipa-follow ko kayo. Thank you. Thank you for watching, guys. Ano lang, magtulungan din tayo. Basta follow na lang kayo sa akin. Ano lang, balikan ko lang kayo if ever mabalik na to ang limit ko. Ewan, baka next year pa mabalik. Pero huwag kayo mag-alala. Engaging is the key, man. Hindi man yung followers. Kasi paano man yung mga followers kung hindi manonood sa'yo? So kailangan mag-engage talaga. Yung panoorin, likes, panoorin buong video. May ads na ba? Ganun. Panoorin talaga lahat. Huwag i-scroll. Bye! Good morning sa lahat. Thank you for watching, guys. Bye! Bye, bye, bye! I have so many gustong gawin, kaya mag-bye na ako kasi hindi comfortable pag may naka-live and then makapaglaba naman ako pag may nag-live, pero
hindi ako maka-reply kaagad kasi hindi ko mabasa, ganun. Pangit-pangit ko nga, tingnan nyo, sa tingin nyo, pero maganda naman ako sa Panginoon. Binuhay kaya ako ng Panginoon, di maganda ako para sa Kanya. Last day, kahapon, may na-aksidente ako, yung jeepney na sinakyan ko, na bangga sa mayayaman na sasakyan, and then bata pa yung driver nun, yung mayayaman na sasakyan, and then ngayon nasakyan ko na rin yung jeepney na sinakyan ko kahapon, or yung kahapon na nabangga kami, and then buti na lang hindi siya pinagbayad. Ang bait din, ang yaman-yaman niya. Sabi ng driver na bata na yun, salpok talagang jeepney doon, ako'y nalagpot ba, na ano ba yan, na basta nalagpot jud ko kay wa man ko nagunit sa gunitanan sa jeep, maiging pagka kuan sa puthaw, sa kilid-kilid. So salamat dito sa Ginoo tanan, no, na minsan sa mga trahedya, diba, sakit lang yung kamot ko at saka dughan dito, yung ano ko kahapon, pero nawala din, wala namang pasa. Ay, mabait talaga si God, mabait talaga si Lord, mabait talaga ni Lord. And then yung driver ng jeepney, owner pala siya ng jeepney niya, pero ngayon sobrang bait din yung sasakyan, nahati talaga. Sabi ng enforcer nun, ay hindi talaga kayo nagbigayan, hindi daw nagbigayan, ay nakita ng driver, nandyan na, buti nakapag-brake. So pag brake, kami lagpot tanan, lang kami, tatlong tao lang sakay, lagpot mi ako, may yung pagkalagpot na ako padung sa kanang front seat, then may bakal man yan nakaharang, diba, papuntang front seat. So doon ako nalapag, doon ako na untog yung dito, dibdib ko, masakit doon. Pagdating ko dito sa bahay, nawala talaga. Nakapagluto pa ako, pa ako, ganun. Yun ang nangyari sa akin. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, pero pasalamat tayo sa lahat. Tulad ng nakahinga tayo, yung health natin okay, makatulog tayo ng mahimbing, yung may mga kapansanan ngayon, may mga sakit, sana maayo na ni Lord, or sana na sila, magsisi sa mga kasalanan nila, kasi araw-araw talaga tayo magkasala, kasi yung mata natin, and then yung baba natin, and then yung ilong natin, makahinga tayo ng mabaho, sasabihin, ang baho naman to, ang naman to, ang ano ba yan, ang baho naman ng katabi ko, walang ligo, mga ganyan, diba, mga talaga tayo, makasalanan tayo lahat.
Kasi ayan pang iba, matingnan yung kasalanan yung iba, yung kasalanan niya ay hindi talaga niya matingnan. So kaya nga madaming nagdudurusa ngayon, madaming mga ano ba, makasalanan na madaming may kasalanan na mayroong mga pinagdadaanan, mga ganon. So thank God na ako, ang dami. Araw-araw magkasala talaga ako, araw-araw. Tingnan mo lang yung sa jeepney. Sabi ko, dami kang makikita. Magkasala ka talaga. Ayun. So, thankful ta sa mata natin, pero kailangan gamitin pa rin natin ng mabuti. Tulad ng mata natin, gamitin natin sa mabuti. Kailangan hindi natin titingnan yung bad side or kamalian sa iba. Hindi natin titingnan dapat. And then, kung maka-inhale ka ng mabaho, yung katabi mo, may mga bahong kilikili, ano na lang, huwag ka na lang mag-complain kasi ganun talaga pag public transportation, may ganun talaga. So kung may sasakyan ka, hindi mo yun maamoy yung mga bad odor na yun. Kaya and then yung bunganga mo, salita ng salita, tahol ng tahol, parang aso. Mga ngagat na. Paano yan? Na nagkakaribis na yung mga tao kasi kinakagat ng aso. Di mamamatay. Yun. Kaya nga, kayong mambubuli, kayong mga tao, lahat, nilahat ko na. Yung mga taong mambubuli, isipin nyo naman, anong kalagayan yan? Anong effect sa mga binubuli nyo? Anak kong binubuli dito, ay naway ko talaga. Pero pag ako yung binubuli, okay lang yan. Kalimutan ko na lang yung tao na ganon, yung nagsabi sa akin. Kalimutan ko, parang hindi kami nagkakilala. Kalimutan ko, bakit naman ako magstay sa tao na yun or makipagkaibigan if ako'y binubuli niya. Tulad ng sasabihin na matanda. Oo nga, ang matanda na nga ako. Hindi ko naman yan dinideny na matanda na ako. Hindi man din madideny yan kasi matingnan lang is may wrinkles na, may mga wrinkles na dito lang sa camera so hindi makita kasi may mga lines na yung mukha dito lang sa camera kasi may ilaw na pero sa personal is mayroon talaga yan. May mga dark spot na. So, matanda talaga. Ay, hindi ko naman sinasabing bata pa ako. Pero sa totoo lang, dito talaga sa Maynila, lahat ate, tita, maganyan sila. And then sa akin, yung magtita sa akin, ali, maganyan. Yung matanda pa sa akin.
titingnan. So, yung parang respect lang ba? Respect. So, dapat kayo, rumispeto naman kayo. Huwag niyo sabihin na ganun. Hindi naman namin yan pinagkaila. Bakit naman yan namin pinagkaila? Pero hindi mo yan dapat sabi pa. Kasi alam na namin yan. Kung pwede palang babalik ng bata, pipiliin namin babalik ng maging bata. Tulad na magkasala ka, pipiliin namin pagbabalik ay hindi na talaga namin yun pwedeng gawin yung kasalanan mo. Ganun ba? Ang mga tao ngayon is sobrang kitid ng utak. Sobrang kitid. Sobrang selfish. Isipin nyo naman yung kapakanan ng iba. Isipin nyo naman yung nagawa ng mabuti sa inyo. Hindi naman kayo inaano. Bakit kayo mambubuli? No? Sa akin yan ha. Sa karanasan ko yan. Pero hindi ko pinupost na batang-bata ako dito sa Facebook ko. Hindi ko din pinupost na matanda na ako, ganon. Pero I accept that na I'm not young. I'm old already. So if you accept me as a friend, huwag ka namang bully. Huwag mo na sabihin yan. Huwag mo na isabi yan kasi nakatatak na yan sa amin. Kahit tingnan mo pa kami, oo, matanda na nga. Ba't mo pa ba sinasabi? Tulad ng magkamali lang ng sasabihin na agad, matanda ka na, mga ganyan. Bakit? Kayong nagsasabi, dyan lang ba kayo hihinto na maging bata? Papunta din kayo dito. Or hindi kayo matulad sa akin na umaabot ng ganitong edad ay kayo ay mamamatay na kasi hindi natin alam hindi natin alam. Kaya dapat pasalamatan mo na lang yun na okay ka, bata ka pa, pwede ka pa mag jumping rope dyan o anong gagawin mo. Huwag ka namang bully. Huwag ka na magsalita ng, kung ibubuka naman yung bibig mo, huwag ka na magsalita ng makakasama ng loob sa iba. Isipin mong mabuti. Oo nga, makasalanan tayong lahat. Makasalanan tayong lahat. No one is perfect. Not you, not me, not them. So, be kind na lang. Be good. Ang hirap kasi yung iba, feeling perfect, feeling good, kahit balatan ka pa, may makikita pa rin na
mali sa'yo. Pero hindi mo lang yan makita kasi ikaw yun ang mahilig na mambuli. Hindi mo yan makita kasi feeling perfect ka. Hi, Abdul Habar. Thank you for watching. Thank you for drop by my house. Yan. So, mahirap. Mahirap makipag-communicate sa taong mga ganyan, di ba? Hindi naman yung iba, hindi naman magsalita na masama, pero sa tingin lang, mata mo lang, dinadown ka na. Yung parang ay ewan, sobrang taas. Ewan, kailan kaya sila lalapag, no? Parang langit na sila. And then nakaapak pa yung paa nila sa lupa. Bakit kaya ganyan? Bakit kaya kayo ganyan, no? Hindi nyo iisipin na babalik tayo sa lupa, maging abot tayo? Ha? Maging ano din tayo? Maging butot balat. Wala ng balat, buto na lang ang maiwan. So sana yung maganda, sana yung bata, 'di ba? Isipin yung mabuti. Ngayon makasakit kayo ng tao, pero hindi nyo alam kung gaano kasakit yun pag sinasabi nyo. So, tulad ko, accept ko matanda ako. Accept ko yan. Pero sa totoo lang, dapat wala na talagang ganyan. Kung yung heart mo, kung yung puso mo, may Panginoon yan, may God yan, kung tinanggap mo si Jesus, siya ang manunubos sa kasalanan natin, so dapat dapat maging pareho din ikaw sa kanya. Pero alam mo, si Judas, 'di ba? Ano lang 'yan? Disipulo 'yan ng Panginoon. Ano lang 'yan? Sulugoon lang 'yan or what? 'Di ba? Pero anong nangyari? Pero hinayaan ni God para ngayon is hinayaan niya na mangyari yun. Ako nga hinayaan kong mangyari yung mga ganyan, yung pambubuli niyo sa akin, yung mga pag-post niyo sa akin ng mali naman. Kasi bakit hindi naman mali? Yung kamalian ng tao or what, mga nagawa ng tao, ba't niya ipopost? Bakit niya ipagkalat if ever ganon? 'Di ba? So, wala talaga kayong karapatan na gawin yan kahit sino man. Hindi ko nga inaalaw yung sarili ko na ipagsabi lahat ng mga secret ko or ano pang mga secret ko. And then kayo ang kayo ang mambubuli sa akin.
mang paninirang puri. Oo, ang dami-dami. Sabi, ano mo na lang yan, yung pasadyos mo na lang yan, ano mo na lang yan, ganun. Tao lang din ako minsan, maano sa isip ko na bakit nyo ako ginaganito, ganyan. Kayo pa nga ang nakabenefit sa akin bakit nyo ako ginaganyan? Buti kinakarga nyo ako. Buti pinakain nyo ako. Mabuti kung sinubuan nyo ako. Mabuti binilhan nyo ako ng pagkain para makakain ako, 'di ba? Wala. So baliktad yung ano natin. Ba't nyo ginawa sa akin? So mahirap na talaga ngayon, ang dami ng mga demons. So dami ng mga siraulo, dami ng mga bullying, dami ng mga taong makitid ang utak, wala ng pasensya, ipagkalat yung mga kasalanan ng iba, samantalang siya, hindi naman siya perfecto. O, hindi siya makakita sa kasalanan niya. So, ganyan yung gawain ni Satanas, no? Ang happy-happy ni Satanas kasi ganyan kayo. Hindi kayo makaganyan sa tao if ever nasa puso nyo yung Panginoon. Hindi kayo makapambuli, hindi kayo makasalita ng pang makapasakit sa tao. Ang hirap pag ganyan kayong ang hirap kung dadami kayo na ganyan ba, sobrang kitid ng utak. Alam nyo, pag sinasabi nyo na ganyan ako, ganyan, titingnan ko naman yung iba, mayroon namang tulad ko hindi naman maganda lahat yung iba, mayroon naman ding tulad ko din, diba? So mas lalo akong na-strong sa mga sinasabi nyo. Kasi hindi ako nag-iisa. Pero pag nag-iisa siguro ako ako'y nalayat na ng braids para magpakamatay. Tulad ng matanda. 'Di ba? Hindi naman ako nag-iisang matanda. At gusto ko ding aabot ng 100 edad para naman ma-enjoy ko yung life ko, ma-enjoy ko yung babalik ako sa Panginoon. Ganyan. Ang sarap kaya ng buhay pag nandyan yung Panginoon. Pangangailangan ng tao, pagkain man yan, may masarap, may hindi. So, kung if ever mayroong tao na gusto ng masarap, and then yung masarap na yun na pagkain ibawal sa kanya, so tulad ng magkasala ka, tulad ng
sabi ng Panginoon na hindi ka kakain ng baboy kasi ano siya, parang marumi siya. Kasi ano man yan, parang halad man yan noon sa mga, ano ba yan, sa mga noong, basta nasa Bible yan. And then, pag ihalimbawa ko sa tao, diba? Tulad ng if ever yung tao may ano na siya, may husband na siya, and then naka-decide siya nga mag-cheat, so kasalanan yun, di ba? So wala tayong karapatan na husgahan yun, kasi hindi man tayo ang gumagawa, o di nagkasala na rin tayo ng husgahan yung tao. Hindi mo alam kung kasi hindi mo malipat yung pinagdadaanan niya. Kaya nga no one judge pa. Hindi ka pwedeng mag-judge. Sana wag kang titingin sa sarili mo na perfect ka. Kasi pag titingnan mo yung sarili mo na perfect ka, kaya nga masasabi mo talaga yan sa iba. Man-judge ka, mambubuli ka, ganyan ka. At lahat tayo, mabata o matanda, kung babalik na ang Panginoon sa atin, wala tayong magawa. Tulad ng mga trahedya ngayon, tulad ng mga typhoon, tulad ng mga baha, 'di ba? May bata na mamamatay, may matanda na mamamatay. So, swertihan na lang tayo, kaya huwag tayong sakim. Huwag tayong judgmental. Sobrang judgmental tayo. Pag ganyan kayo, yun, si Satanas ay nag-smile talaga sa inyo kasi gusto niya talagang samukon tayo. Gusto niyang hindi tayo masaya. Maano ba? Ano mo ba yun? Yan ang gusto ng Satanas. Yung demonyo. 'Di ba? Kaya nga maubusan tayo ng patient. Kaya nga may mga tao na pumapatay, magpakamatay kasi ayun, puro yun, demonyo na yung nasa katawan nila. Yun na ang sinusunod nila. So habang buhay tayo, be kind naman Huwag judgmental. O dito sa Facebook, parang nandito yung Facebook para maging masaya lang. Kaya nga may guidelines naman dyan yung Facebook. Bakit nyo naman gawin ng mga masasama? Kahapon sa Mactan may babae na naman na malayat. Nung isang araw si Ahong Chan pa yung ng
pumunta doon na pumigil. So, tingnan mo lang yan. Mga batang-bata pa. Ako kung ako lang nag-iisa na ginaganyan nyo, ang bubuli, ang dami talagang binubuli lahat nga. Ano nga mga celebrity pa, mga ano pa, nakaranas na ng pambubuli. So, ako ay maging strong. Bakit? Pasalamat ako na nabuhay pa ako. Pasalamat ako na sa lahat ng mga depression, anxiety na naranasan ko, walang gamot ha. Naka-recover ako. Wala akong taong inaapakan nun. Hanggang dun, tumutulong pa rin ako, nagpakain pa rin ako. Tingnan mo lang. Diba? Pero hindi naman ako ang gumagawa nun. Hindi yung pinakain ko naman is galing ng boss ko. Hiram ko yun. Ngayon, so pasalamat ako kasi nanghiram ako sa boss ko ng mga pangangailangan ko noon. Pero nagbayad din ako ngayon. Pero hindi ako nagsisisi na nangutang ako sa boss ko para makakain ako, para makatawid ako sa gutom noon. Kasi nagtrabaho ako na walang savings. Sa totoo lang, walang savings talaga. Tuloy ang buhay. So, pasalamat lang din ako sa boss ko, private owner, private boss. Siya, tumulong siya. Sa mga nag-sign din sa akin, thank you. Kaya binigyan din ako ni Lord na nonis, lumaki na yung heart ko, yung liver ko, nagkaroon na din ng deferensya, basta complicated na yun. Kaya mabait pa rin si God. Nag-take ako ng gamot noon for 1 month. At pagkain ko, prutas, gulay, at saka isda lang. In 1 month na yun, kumain naman ako ng manok, parang twice lang siguro yun. Yun, kailangan pasalamatan natin. Kailangan i-praise natin ang Panginoon always. Kahit segundo, minuto, para naman tayo malayo sa mga disgrasya, mga panggugulo sa demonyo. Kailangan talaga tayo guluhin. Kailangan talaga tayo ganito. Accept na lang. Acceptance na lang. Kung mayroong mga nangyari, accept. Ako, accept ko. Iniwanan ako sa asawa ko. So, let go na and move on. So, fine again. Another again. So, iyan ang kasalanan ko. Diba? Iyan ang kasalanan ko na
Oo nga, kasalanan ko na nga. Pero, kayo, sa totoo lang, yung kasalanan ko ay hindi nyo naranasan. Hindi man ako nag-iisa. Kaya wag kang feeling perfect, ha? Be kind to yourself. Para hindi ang taong makasalanan mamamatay, sabi sa Biblia. Kasi yun, makasalanan nga. Ang ano niya is mamamatay ka. So ako'y binuhay ni Lord kasi pinatawad niya ako, 'di ba? So ba't naman natin gagawin ulit? Okay, kung magawa mo man ulit or magawa mo man sa iba, pero dapat acceptance na lang talaga. Hindi ka pwede mambubuli, hindi ka pwede sabihin yung mga kasalanan ng iba kasi hindi naman ikaw si God. Hindi nga nagaganyan si God eh. Si Jesus hindi nagaganyan. Sabi ko 30 minutes or 20 minutes lang ako mag-live ngayon, pero tingnan mo, parang 1 hour na. Ang hirap talaga. So nakaapak pa tayo sa lupa, dapat tumingin naman tayo sa lupa, wag sa taas. Kasi hindi pa tayo nakaapak sa taas eh. Dito pa tayo sa lupa. Kaya babalik tayo sa lupa. Yung katawan natin babalik sa lupa. Kahit anong taas mo, babalik ka talaga sa lupa. Babagsak ka talaga sa lupa. Kahit anong ganda mo, kahit anong bata mo, kahit anong tangos ng ilong mo, ay maging buto ka na talaga. At yung laman at balat mo, ang kikinis ng balat mo, maging abo, maging yuta, lupa. Maging lupa yan. Kasi galing tayo sa lupa eh. Diba? Ang hirap talaga sa inyo is, feeling perfect talaga kayo eh. Feeling perfect. So, ang simple kong babae, conservative. Nagpipicture lang ako ng mga sexy kasi gusto ko lang. And then, kinukuha niyo at pinopost niyo at nilalagyan ng caption na ibininta niyo ako. Hindi nga ako nakabinta sa sarili ko. Ako nga ang ako nga ang mamasang. Ay, nako. Bahala na kayo. Wala nang sakit sa dibdib ko. Wala na. Pero ko na lang ngayon. Nabigkas ko na rin kasi may pagkakataon pa tayong bumabalik sa Panginoon para ang demonyo ay hindi tumawa sa inyo.
Huwag niyo namang bigyan si Damon na maging masaya siya. Kasi ang dami na niyang kapareho. Maging mabait kayo. Huwag kayo feeling perfect. Kaya no one is perfect. Not you, not me, not them. Okay, bye. Ako'y gumaan ng pakiramdam sa puso ko. Kasi para akong may kausap. Diba? Kailangan talaga tayo ng kausap. Kaya nga ginagawa ng Panginoon na babae at saka lalaki. Hindi naman ginagawa ng Panginoon na babae to babae. Yung start, di ba? Babae at saka lalaki. So, partner talaga. Di ba? So, kung magkasala man yung tao na magka-partner ng iba, kahit may husband, hiwalay naman din. Pero, still married, pero wala kang magawa eh. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko din. Hindi mo din alam bakit nagkaganyan. So, ikaw man din kasal ka din, di ba? Kasal ka din sa iba. Magkaanak kayo ng isa. May lalaki ulit ikaw. So, alam mo, masaya ka sa ginagawa mo sa akin. Kahit kayo pa ang naka-benefits. Sobrang saya nyo. Couple of the year. Sobrang saya nyo. Hindi nyo alam. Hindi mo alam. Kung anong bagsak ng pagkatao nyo yan. Kung nalalaman yung buong katotohanan na kayo talaga ang nagtago lang kayo. Diba? Nagtago lang kayo sa wala eh. Pero kahit anong tago nyo alam na alam ko. At
hindi naman ako ang may alam. Yung nasa taas. Demonyo nga. Kakaalam na demonyo din kayo. Di ba? Saya-saya ng demonyo. Kasi gumagawa kayo ng mga kademonyuhan din. Di ba? Deny to date. Sure ka, ate? Sure? Napay pinasure. Anong ebidensya mo? Char. Kahit wala pang ebidensya, yung lahat ng mga ginagawa nyo, kung yung ginagawa nyo, buhay pa yun? Buhay pa yun? Ano ba? Sasabihin sa ginagawa niya na, ba't niya ako ginaganyan? Ba't niya ako ginaganito? Matauhan siguro kayo kung sinasampal kayo, no? Pag-type nyo lang na ganyan, ganito si ano, buti pa kayo, may nalalaman kayo, buti pa kayo, kaya nga araw-araw kayo, nag-judge kayo, judgmental kayo. Hindi nyo talaga makikita, siguro walang salamin sa inyo. Hindi nyo talaga nakikita yung kabubuan ng nyo, pinagagawa nyo, pinakakitid na utak. Bakit ang bait-bait sa personal? Nakita nyo lang akong masaya na, nakamove on na. Ba't kayo nagpo-post? First message nyo, first post nyo, ang galing mo naman naka-move on. Anang puro kahugot Ano bang pakialam nyo sa mga hugot-hugot na yan? Post lang yan. Nagtatrabaho tayo dito sa Facebook. Para ka talagang timang. No, wala ka talaga sa isip mo. Parang yung utak mo ano mo na talaga yan. Ipunta mo na yan sa doktor kung okay pa ba yan. Parang hindi na. Demonyo na yung nasa laman ng utak mo. At saka sa bibig mo, puro demonyo na. Ang saya-saya ng demonyo ngayon. Punta ka sa kanya. Araw-araw mo siya pinagbigyan. Yung demons na yun, kung
sa araw-araw na yung ginagawa mo, yung ano mo, yung sungay mo. Ano ba yung Tagalog sa sungay? Sungay din. Parang mahaba na papuntang langit. Sa katagalan naman, tagal naman na. Tagal yung ginagawa ah. At may mambubuli naman na parang matagal na din. Pero once lang niya ako binubuli, ayoko na. Ayoko na makipagkaibigan, ayoko na makipag-fake ano, ayoko. Kung sa akin, ayoko nang makita siya eh. Bakit naman ako magstay sa taong yun na hindi ako masaya, di ba? Bakit naman ako magstay as a magkakilala na palagi niya lang akong sinasaktan, di ba? So, it's my choice. Sige, bye na guys. Thank you for watching. Tomorrow again. Magluto, it's my day off tomorrow, my gosh. It's my day off tomorrow. I'm going to church. Magbalik loob na ako sa Panginoon. Hindi ko sabihin na hindi ako magkasala. Kasi mata ko lang magkasala na, ilong ko lang maka-inhale ng mabaho. Sasabihin ko talagang mabaho. So, bunganga ko din. Akulay, masakit magsalita if ever nasaktan niyo na. Ganun lang. Pero hindi ako masakit magsalita kung mabait kayo, hindi niyo ako sinasaktan. Diba? Ginagawa niyo yan sa akin, sinasabi ko lang. Kapal naman ng mukha niyo. Kayo nga ang naka-benefits. Kayo nga ang nakaganyan. Pero pag ang Diyos talaga, hindi makapagsabi ng ganyan. Pero ako nagkaganyan ako. Yung parang sinasabi ko lahat ng nagawa ko para na malaman niyo yung ginagawa sa akin. Hindi ko deserve talaga. Sa totoo lang. Pero, yun na nga eh. Nananalo na yung demons kasi yung nasa katawan nyo ay demons na. So, nananalo yung demons sa katawan nyo. Kaya, ginagawa yan. Kasi kung hindi demon yung nasa katawan nyo, hindi kayo makagawa ng ganyan. Hindi kayo makapambuli. Hindi kayo makapanira ng ibang tao na ipopost talaga ninyo. Isalita talaga ninyo sa tao na ganyan. Bakit? Kung ganyan yung tao na sinisiraan niyo, kung ganyan ang ginagawa niya, kumakain din kayo sa pinagagawa niya. Ang rumi-rumi ng pinagagawa niya, sobrang marumi. Pero, kumakain kayo. Ilang sakong bigas ang naubos nyo? Diba? So, no one is perfect. Hindi naman ako nagsabi na perfect ako.
Hindi naman ako nagsabi na ano. Pero ang bait-bait mo sa harap ko. Bait-bait niyo sa harap ko. Ang sobrang bait niyo sa harap ko. Bakit kayo mambubuli? Bakit niyo ako sasabihin na ganyan? Isa ha? Isa lang? Hindi kayo magstay ng ganyan. Bata. Yung age gap natin is 3 years lang ah. Yung age gap natin. Kilalang kilala ko kayo. Pero salamat. Salamat talagang ginagawa niyo sa akin yan. Kasi alam ko na. Alam ko na yung mga pakitang tao niyo. Alam ko na yung fake body niyo. Fake na mukha. Sa loob pala, demonyo pala. Diba? Kahit ano pa ang gagawin ko, if ever, kahit ano pang ginagawa sa past, bakit hinayaan mong makawala sa'yo para hindi sana nakagawa ng kamalian? Bakit mo pinalayas? Bakit? Sana sumusunod ka. Sana sumunod ka talaga. Saan siya matulog, dun ka matulog din. Ganun lang. Hinayaan mo kasi yung pride mo nandun na sa langit, yung pride mo. And then yung paa mo nakaapak pa rin sa lupa. So, babalik ka pa rin. So, tayo lahat babalik sa lupa. Babalik tayo maging abo, maging lupa. Wag kayong feeling perfect, feeling guwapa, feeling ano. Diba? Wala talaga tayong karapatan na maging ganyan sa ibang tao. Wala kayong karapatan na i-judge. Wala kayong karapatan na i-bully. O di pa salamat ka kung matangos yung ilong mo. O di pa salamat ka kung hindi ka naging kaedad ko. Huwag ka mabubuli. Huwag ka ano. Anong gusto mo? Ako aalis? Para kasi ginaganyan mo ako? Char. Yung demons ay pinaano ko. Pinapasok ko na din sa katawan ko. Kung ako'y magpakamatay, di ba? Ang demonyo ay ano, mahaba talaga ang sungay. Kawawa ang Panginoon. Ginagawa tayo para ano, magsanay. Dumami kayo. Sabi ng Panginoon, dumami kayo. Wag kayo, hindi nagsabi ang Panginoon, maging
Makasalanan kayo. 'Di ba? Hindi nagsabi ng Panginoon ng ganyan. Pero bakit kayo hinayaan yung sarili nyo na gagawin nyo yan sa iba? Kung yang tao na pinoprotektahan mo, bakit mo hinayaan? Di sana ginapos mo. Sana kinulong mo sa bahay nyo. Sana kinulong mo sa pante mo. Kinulong mo sa katawan mo. Nagbigti kayong dalawa. Para hindi kayo magkahiwalay. Para hindi inangyari. Diba? Bakit isa lang ang sinisisi mo? Bakit sa akin lang lahat ang sisi? Ang hirap sa'yo is sobra kang perfect. Ang hirap sa'yo ay hindi ka mag-accept na makasalanan ka rin. Diba? Yung kasalanan sa iba ang mai-ano mo, i-judge mo. Pero sa yung kasalanan wala. Diba? Ano pa? Sana kung hindi makitid yung utak mo, sana iniisip mo ba? Kung gaano ako niloko niyo. Diba? Bakit nabuntong sa akin lahat? Bakit hindi sisihin yung sarili niyo? Para matakpan yung mga kasalanan niyo, sa akin yung sinisisi lahat. Sige, I accept that. Kasi na-accept ko naman yan lahat kasi ginagawa nyo na Pero sasabihin ko sa inyo, ginagawa nyo yan kasi demonyo na yung katawan nyo. Yung utak nyo, yung bunganga nyo, yung kamay nyo, lahat, demonyo na ang nakaano nyan. Demonyo na. So, ang Panginoon yan ay hindi na masaya. Hindi na masaya. Sa tuwing binibigkas nyo yan, sa tuwing sinusulat nyo yan dyan, sa Facebook nyo, sa tuwing nanggagalaiti kayo sa galit, demonyo na ang sumasaya sa inyo. Demonyo ang masaya sa inyo. No one is perfect. Hindi mo ba yan maintindihan? Not you, not me, not them. Hindi mo ba yan maintindihan? English ng English ka nga Para hindi maintindihan, para Bisaya mo, waray ka naman. Bisaya mo, hindi Bisaya ko. Kung ako'y magbisaya, malalim yung Bisaya ko. Hindi ka talaga makaintindi. Tulad ko din, hindi din ako makaintindi sa waray. Patalikod kayo Wala. Salamat ako
na nasa katawan ko ay hindi demonyo. Kasi pag demonyo pa yung nasa katawan ko ay wala na. Iyak ng iyak ako ngayon. Hindi ako makatayo, pupunta ng police station or saan-saan. Siguro umakyat na ako sa bridge at tumalon. 'Di ba? Kung demonyo nang nasa katawan ko. Pero no, binuhay ako ng Panginoon. Hindi ko to sasayangin. Magkasala man ako magkasala araw-araw, pero nandyan pa rin ang Panginoon sa akin. Sa aking tabi. At hindi niya rin makita yan. Nakikita niya sa akin, pagkakamali ko lang. Hindi ba? Kasi ganyan yung mga demons. Hindi yan makakita sa sarili nila. Maano man yan sila. Judgmental. Okay, bye. Thank you all. Thank you so much. Thank you for everything, Lord. Thank you sa life na ako. Thank you, I'm alive. Thank you, Lord. God bless all. God is with us always. Ay, huwag niyo hayaan na demons ang magdidikta sa inyong heart, isip, katawan, kamay, yung tainga niyo, yung thank you, Lord. Thank you for everything. Love you, Lord. Thank you.